Hello, Cancer, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta po kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. At kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you for your support. Please leave me a comment din po kung naka-resonate kayo. And of course, please subscribe, like, share my videos. Thank you. So, first message po ninyo is meditation. Ayan, sabi rito, take a moment to connect to source through quiet, reflective meditation. Ayan. So, maaari kasi na matagal-tagal na siguro kayong hindi nagkakaroon ng time, para mag-connect sa universe, para mag-connect sa Panginoon. Kaya, the most effective way of doing that, rebuilding your relationship with the divine is start with meditation. Kasi nga, kapag talaga tayo ay nagme-meditate, that is the time na nakakapag-reflect tayo, nag-ground natin ang sarili natin at natatahimik, yung sarili natin, napapagpahinga natin ang katawan natin, at the same time napapatahimik natin yung isip natin from focusing on mind chatter, 'di ba? Kaya mas maganda na makapag-meditate kayo at mas kumbaga mag-ground din yung sarili ninyo. You will get back to center. You will be able to get back to your core, kumbaga, no? We have release anything that keeps you from your path of authenticity. No, there are so many distractions siguro sa buhay ninyo sa ngayon. Maaari din na maraming mga hindi nyo naman napapakinabangan na. There are so many things siguro or and even tao, no, na parte ng buhay ninyo na hindi naman talaga nakakapagdulot ng positibong epekto sa buhay ninyo, or siguro hindi naman nakakapaghatid sa inyo ng hindi naman nakakapaghatid sa inyo ng magandang vibes, 'di ba? Kaya kung yung mga taong ito, yung mga pangyayaring ito, hindi naman naka-align sa inyong values, sa inyong destiny, no? Then, might as well tanggalin mo na sa buhay mo. Ayan. Para you can make room for newness, at you can make room for new situations, new people, 'di ba, na pwedeng papasok na sa buhay ninyo. Naghihintay na lang na magkaroon kayo ng room sa buhay ninyo. We have patience. Be patient and allow destiny to unfold at its own pace. Ayan. So, this is being asked of you, no, na maging pasensyoso at pasensyosa. Try to be patient kasi hindi naman lahat ng gugustuhin natin ay talagang nangyayari sa timeline natin, at hindi nangyayari sa panahon na gusto natin, or even in the form na ine-expect natin, hindi ba? Kaya we need to be patient because lahat naman ng nangyayari sa buhay ay kagustuhan, no, ng universe that is in divine order and timing. Kaya kahit anong pilit natin, kahit anong siksik natin sa mga bagay na gusto natin mangyari, it's not going to happen if hindi pa tama sa panahon, kung hindi pa divine timing, di ba? Kaya for now, maging pasensyoso at pasensyosa muna kayo. The universe has been gently nudging you forward by revealing to you signs and synchronicities. Maganda rito, hindi kayo pinapabayaan ng divine universe, no? The divine universe is always there for you and with you. Lagi ka pa rin ginagabayan, binabantayan, sinasamahan. In fact, pinapadalhan kayo ng nudges, no? The universe has been sending you nudges, has been sending you signs, symbols, and synchronicities, diba? And that is to guide you, no? To guide you kung saan kayo dapat papunta, kung ano ang dapat ninyong pagfokusan, kung ano ang dapat ninyong gawin. So, listen to it, no? Listen to it kasi the universe is here, no? Para gabayan ka, para ituro ka kung saan ka dapat na mapunta. Okay? Or ano na ang dapat mong i-prioritize sa buhay, yung mga ganon, no?
So, good luck sa iyo at maraming salamat muna for being here. Thank you for subscribing to my channel at kung hindi pa kayo nakakapag-subscribe, subscribe na po kayo. And maraming salamat din po sa inyong suporta by sending me super thanks. Maraming salamat sa donasyon, pati na rin po sa mga hindi nag-skip ng ads. Maraming salamat sa inyo at bukas na po yung channel memberships ng Star Tarot. So, kung interested po kayong mag-join, the join button is just below the video. Pindutin nyo lang po yan. Thank you. So, disruption, no? May pagbabago, may shake up na pwedeng mangyari sa buhay ninyo in the next few days, no? Maaari na maaari na sa iba't ibang parte ng buhay ninyo or pwedeng sa iisang area of life lang ito, no? So, pag dumating ito na pangyayaring ito, kayo lang tayong nakakaalam, kung kung anong part ito. But this is a change na hindi ninyo to plinano, hindi ninyo to ginustong mangyari, pero it is the divine universe doing it for you. Kasi para sa universe, ito na yung tamang panahon, no? Ito na yung tamang panahon para baguhin na ang inyong sitwasyon. At kung saan man kayo dadalhin ang pagbabagong ito, that is in alignment, no? Or that will align you with your destiny, or it will align you with your purpose. Kaya just embrace it. Sa una, may discomfort kasi nga bago ito para sa'yo at saka hindi mo to plinano. But at the end of the day, you will realize na sana pala noon pa to nangyari. Kasi saan kayo dadalhin ng pagbabagong ito is where you need to be, no? Kaya magiging masaya ka, you will be feeling contented, you will be feeling fulfilled na makakarating ka doon sa kung saan ka dadalhin ito, no? Sa una lang, no, may discomfort. Sa una lang talaga may hindi parang hindi ninyo ma-appreciate, pero at the end of the day, you will. We have heart chakra. Heart chakra is yung puso natin. And this is the energy center na nag-govern sa ating emosyon, nag-govern sa ating feelings and emotions, no? At probably, no, ang iba sa inyo is going to, that is going to give you tawag dito, kapayapaan, siguro. You are going to definitely feel the peace sa ngayon. Kasi baka nanggaling kayo sa sitwasyon na baka mayroon kayong problema kunyari sa pamilya, or baka nagkaroon kayo ng problema sa inyong relasyon. Diba? So, nagkaroon kayo ng sama na loob, mga ganon. So, it feels like to me na ngayon, baka yan ay magagamot na. Yan ay tutulungan ka ni Archangel Raphael, no? Na magamot kung ano man ang bigat sa inyong dibdib. Maybe now is the time that you will also feel, no? Na yung yung ang mga resentments ninyo also will be released na then, no? At mawawala na din yan sa puso ninyo. We also have discontent and boredom. Ang iba sa inyo rito parang wala sa wisyo, siguro ang iba sa inyo parang wala sa sarili, yung gano'n, kasi baka nanggaling kayo sa frustration, baka merong naging sitwasyon dito na mabigat para sa dibdib ninyo, mabigat para sa isip ninyo, sa puso ninyo, at kaya ngayon parang wala kayo sa wisyo, wala kayo sa sarili ninyo, yung parang gano'n. But this is a heads up para sa iyo, no? Meron tayong mga rainbows sa baba. Kung makikita nyo lang yan, then you will be able to see, that there are various opportunities na kumakatok na sa buhay ninyo. That is going to bring you success. It's going to bring you comfort, financially, yung ganon, or emotionally. So, heads up ito para sa inyo na sana magising kayo sa katotohanan, diba? Na mayroong mga oportunidad na kumakatok na sa inyo and look into it, diba? Rather than magalit kayo sa mundo or magalit kayo sa sarili ninyo because na-frustrate kayo or na-disappoint kayo. Okay? So, lean towards more,
positive, 'di ba? Kasi may mga offers din naman sa inyo. Kaya kailangan lang na pansinin din ninyo ito. Buksan ninyo yung sarili niyo para sa mga bagong pagkakataon na ito. Okay? So, we have patience, no, Cancer. Maybe kailangan po talaga ngayon ng iba yung pasensya kasi dalawa na yung patience card niyo. So, siguro baka ang iba sa inyo nagmamadali, 'di ba? Maaaring meron kayong gustong-gustong makuha, gustong-gustong ma-achieve or baka gustong ma-receive. Yung ganoon kasi depende sa inyong sitwasyon, no? It could be anything na talagang parang minamadali nyo na yung ganun. Pero alam mo, the more na magmamadali ka, the more na parang atat tayo, mas lalong lalayo yan. No? Mas lalong lalayo yan. Mas lalong madidelay yan. No? Kapag gigil tayo sa isang bagay. Kaya, just be patient. Learn to be patient. Learn to wait. At surrender mo na yan sa universe, no? Pagdasal mo na lang na bahala ka na, Lord, no? Sa bagay na to na minimithi ninyo, na hinahangad ninyo, na gusto ninyo makuha or ma-receive, no? Yung ganon. Kaya, but now, no, yung panawagan sa inyo, be patient. Matuto kayong magpasensya. Matuto kayong magantay. Okay? Kasi nga tulad ng sinabi ko kanina, hindi lahat ng bagay na gustuhin natin, nakukuha natin, or makukuha natin. Diba? At hindi sa timing na gusto natin because everything happens in divine order and timing. Diba? It's according to God. Diba? Kung kailan niya ibibigay, kung yan ay kailangan natin, kung yan ay para sa atin. Oh, there are other factors pa na pwedeng makaapekto dyan sa mga kung anong minimithi natin sa buhay. Diba? Sacrifice, maybe you are going to continue to sacrifice. Feeling ko dito may mga, siguro matagal na kayong nagsasakripisyo para sa sarili ninyo. There are so many things siguro na sinakripisyo ninyo para na mas unahin ninyo yung mahal ninyo sa buhay. Mas unahin ninyo yung pamilya ninyo, yung ganun, no? So, pwedeng ganun. Kaya, pwede na ngayon you are going to prioritize, di ba? You're going to prioritize pa rin. You're going to continue to prioritize your loved ones. Mga mahal ninyo sa buhay. Yun na napipick up ko dito. And there are choices that you need to make. No? There are choices, decisions, important decisions that you are going to make sa ngayon. At maaari na related to sa pera. No? May mga pera dito. So, this could be financial decisions. Pwede rin na relationships, no? May mga singsing. So, pwedeng relationship din. Related yun. Yung decision na to na kailangan ninyong gawin. Pwede rin na meron ditong, movement, no? Pwedeng relocation, pwedeng movement ng trabaho, employer, baka maglilipat kayo ng trabaho. Baka may bala kayo maglipat ng employer, 'di ba? Or baka nag-a-apply kayo abroad, 'di ba? Yung mga ganun. So, good luck sa iyo. Thank you for watching. Love and light. Namaste.